At buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay patuloy na mag-aaral. Tayo po ay nasa Kapitulo 11 na ng Aklat ng Tiga-Roma. At babasahin pangunahan ko po ang pagbasa hanggang sa 18 at sundalan niyo ko sa inyong mga banal na kasulatan. Kaya dito po sa 8:11 ng Roma ay ganito po sinasabi: ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumira sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung nangabubuhay kayo ayon sa laman ay mga mamatay kayo, datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkop na dahil dito ay sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tigapagmana nga, mga tigapagmana sa Diyos at kasamang tigapagmana ni Kristo. Kung gayo'y makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Sapagkat napatunayan ko ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tutumbas sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Ang ganyan po muna ang ating babasahin at ating pagbubulay-bulayan. Kaya nga po, kung ibabalik natin sa talatang 11 na ating binasa, dito po sinasabi, ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa atin. Sino po ba itong bumuhay na maguli kay Jesus? Kaya nga, kung ating babasahin dito nga sa Gawa Kapitulo 2, talatang 23, na dito po yung sinasabi, sa 2:23 ng Gawa, sinasabi po dito, siya na ibinigay sa takdang pasya sa paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong pinako sa krus at pinatay. Siya ay binuhay na maguli ng Diyos. Pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maari siya'y mapagila ito. Kaya nga po, ang tinutukoy nga po dito na bumuhay ay ang Ama, ang Diyos. At dito rin sa 2:32 nitong Gawa, dito rin po sinasabi, ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat, yung pong mga apostol. Kaya nga po, ito po tinutukoy nga dito sa 11 natin binabasa, ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, yung po ang tumitira sa atin. Yung po yung Espiritu ng Diyos. Kaya nga dito sa 2 Korinto, Kapitulo 4, sa talatang 14, sinasabi na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na maguli sa amin, nakalakip ni Jesus at ihaharap kaming kasama ninyo. Kaya nga po, yung mga po sinasabi dito sa ating pinag-aaralan, ngunit kung ang Espiritu niyang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong katawan. Yun po din po ang bibigay sa ating buhay namang magbibigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan. Yun po din ang bubuhay sa atin. Yun po yung Espiritu ng Diyos na tumitira sa atin. Ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa atin.
sapagkat tayo po ang tahanan niya sa Espiritu. Tayo po ang templo ng Diyos. Ito pong tunay na nananampalataya. Ito pong tunay na kay Kristo. Ito pong tunay sa Diyos. Kaya nga po, sabi nga dito sa unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 16, na sinasabi, hindi ba kayo nalalaman kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo dahil sa atin po. Atin pong mga puso nananahan. Yung nga po yung sinasabi dito na tumitira sa atin. Sa pamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira. Tayo po ang templo ng Diyos. Tayo po ang kanyang tahanan. At dito pa rin sa 6:19 nitong Korinto, kaya nga sinasabi rin dito, unang Korinto 6:19, o hindi ba kayo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Hindi na po tayo sa ating sarili, hindi na po ang tumitira sa atin. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhati nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ano pong halaga? Nung pong mahalagang dugo ng ating Panginoon. Kaya nga, yung po ang tumitira sa atin. At yung pong sa ikalawang Korinto, Kapitulo 6, sa talatang 16, kaya nga dito sinasabi, anong pakipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Tayo po. Tayo po ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. Ako'y magiging kanilang Diyos, sila'y magiging aking bayan. Kaya nga po, iyon ang tumitira sa atin. Yung nga po ang sinasabi ito sa ating pinag-aaralan sa 11, na ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo. Yun po ang tumitira sa atin. Ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman. Siya din po ang magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa atin. Alam po naman natin, tayo po'y tinataka simula ng tayo magsisampalataya, ay tayo po'y tinatakan ng Espiritu Santo. Yun po yung sinasabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 13, na sinasabi na sa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman nang kayo'y magsisampalataya, kay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Yun po ang patutuo sa atin. Pero tandaan natin, yan po ay dun lamang ibinibigay sa mga nagsisitalima sa Kanya. Yun po ang tunay lang na may Espiritu ng Diyos. May Espiritu Santo. Kaya nga yung lagi ko binabasa sa inyo sa Gawa Kapitulo 5, talatang 32, na kami mga saksi ng mga bagay na ito, gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinibigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Yun lang po ang tunay na may Espiritu ng Diyos. Yung pong tumatalima sa Kanya. Sapagkat tayo alipin niyaong inyong tinatalima. Kanino ba tayo tumatalima? Ngayon po yung ating napag-aralan na dito sa Roma 6:16, sabi, hindi ba ganyo nalalaman na kung kanino ninyo ihahandog ang inyong sarili na pinakaalipin upang tumalima, kayo'y alipin niyaong inyong tinatalima, maging sa kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ipagiging matuwid. Kaya kung tayo tumatalima sa Diyos, tayo po'y alipin ng Diyos. Kaya yun po ang tumitira sa atin. Kaya nga dito sa 12:13 sinasabi, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung nangabubuhay kayo ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Kung tayo po'y mabubuhay ayon sa laman, ay mga mamatay kayo.
Datapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Ano po ba yung mga gawa ng laman na ating papatayin? Dito po sa Colosas Kapitulo 3, ano po, kaya nga sinasabi, sapagkat kung sa 13, sapagkat kung nangabubuhay kayo ayon sa laman, ay mga mamatay, kung tayo doon po mabubuhay sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat, kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang gawa ng laman, ay mga bubuhay. Ano po yung papatayin nating gawa ng laman? Dito po sa Colosas Kapitulo 3, sa talatang 5, kaya nga dito sinasabi ni Pablo, sa 3:5 ng Colosas, sabi, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa. Ano po yung mga yon? Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakimian, iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na iya'y darating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Dapat ngayon inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit. Dapat po wala tayo mga ganyan. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Kaya nga ito po ang sinasabi ni Pablo dito sa kanyang sinasabi sa 13, sapagkat kung nangabubuhay kayo ayon sa laman, yun po yung gawa ng laman sapagkat kung nangabubuhay kayo ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapat kung sa pamamagitan ng Espiritu, kung tayo po lumalakad sa pamamagitan ng Espiritu, ay sabi, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman. Yun po ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay. Kung po hindi na makikita sa atin, kung po hindi na tayo lalakad sa mga gawa ng laman, ay sabi, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat tayo po ay pinapatnubayan ng Espiritu. Ano pa po yung gawa ng laman? Dito po sa Kolosa, sa Galacia Kapitulo 5, ito po yung ang ating mga papatayin. Ito po ang hindi na tayo dapat nakikita sa atin na tayo lumalakad pa sa gawa ng laman. Dito sa Galacia 5:19 ay sinasabi, at hayag ang mga gawa ng laman sa mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, pagkakaalitan, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad dito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad ng pagpapaalala ng una sa inyo, na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, kung tayo po'y, kaya nga sabi dito, dapat kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Kasi kung tayo lalakad doon, sabi, hindi kayo magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya hindi na po dapat nakikita sa atin kung tayo pinapatnubayan ng Espiritu. Kaya nga po dito sa talatang dito sa 8, itong ating pinag-aaralan sa 8:5 nitong Roma, sinasabi, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Kung tayo siya doon kayo tumara sa ayon ng laman, sa mga bagay ng laman. Datapwat, ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng, kung tayo po lumalakad sa ayon sa Espiritu, ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, kung tayo po pagpapatuloy doon. Kaya nga sabi, at kung ang bubuhay kayo sa laman ay mga mamatay kayo. Ayun po sabi sa 13. Kaya sabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, tatapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay
pakikipagkagalit laban sa Diyos. Yun po ang ating pakipagkagalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Paano nga tayo ang nakikipagkagalit laban sa Diyos? Sapagkat yun ang sinasabi, yung ating binasa sa Kolosas 3:6, dahil sa mga bagay ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Dahil po tayo'y sumusuway. Kaya nga yun ang sinasabi dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipagkagalit laban sa Diyos. Yun po ating pa. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Kaya nga, ang mga, at sa 8, ang nangasalaman ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Tandaan po natin yan. Kung tayo'y makikita pa sa lakad ng laman, hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga sa ating mga mananampalataya na tunay na nananampalataya, dapat po ipapatayin natin ang gawa ng laman kung tayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Yung nga po ang sinasabi dito. Kaya nga, kung tayo po ay lumalakad sa Espiritu, ano po ang paglakad natin sa Espiritu? Dapat ang nakikita sa atin dito po sa Galacia, Kapitulo 5, sa talatang 22, kung tayo po'y lumalakad ayon sa Espiritu, ang sabi ganito, datapot ang bunga ng Espiritu, pag-ibig. Paano tayo umiibig sa ating kapwa at paano tayo umiibig sa Diyos? Anong sabi ng ating Panginoon Kristo? Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun po yung nakasulat sa Ebanghelyo ni Juan. Dapat meron po tayong pag-ibig. Katuwaan, kapayapaan. Meron po tayong kapayapaan. Ito po ay mahalaga sa ating mga nagsisisampalataya. Sapagkat, ang sabi dito sa Hebreo, Kapitulo 12, talatang 14, kaya nga ano sabi nyo, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino ba'y di makakakita sa Panginoon. Dapat yun po, payapa tayo sa lahat ng tao. Kaya nga, dapat po tayo ay may kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Sabi, labas sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga kay Kristo. Yun po yung mga kay Kristo. At ipinako sa krus ng mga kay Kristo Jesus ang laman kasama ang mga masasamang pita at ang mga kahalayan. Yun po yung mga gawa ng laman. Kasama na po natin, yan po yung tinubos na tayo dyan. Pinako na sa krus ng mga kay Kristo. Kaya sabay ito siya, kung kayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, yan, ay magsisilakad naman kayo, ay magsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Kaya kung tayo po'y nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ay tayo po'y magsisilakad tayo ayon sa Espiritu. Hindi po doon sa mga gawa ng laman, sapagkat mga mamatay tayo kung tayo po'y doon pa lalakad. Kaya sabi, patayin ninyo yung mga gawa ng laman. Kaya nga, ulitin ko yung 13 at iugay natin sa 14. Kaya nga sabi dito, sapagkat kung mga bubuhay kayo ayon sa laman, ay mga mamatay kayo kung tayo pa doon pa tayo mabubuhay. Sapagkat ang lahat po ng gawa ng lumalakas sa ganun, ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Tatapat kung sa pamamagitan ng Espiritu, ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Tayo po'y mabubuhay. 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos,
sila ang mga anak ng Diyos. Yung pong may Espiritu ng Diyos. Yung po ang tunay na mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa talatang 9 nitong ating sa 8:9 itong ating pinag-aaralan, 8:9 nitong Roma, dapat kayo wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayon tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dapat kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Wala, patay na po yung kasalanan sa atin. Hindi na po tayo lalakad doon. Dapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Kaya nga, sapagat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Tayo po'y anak ng Diyos. Yung pong iba mamimiloso po pa, kung ikay anak ng Diyos, di Diyos ka na rin ba? Hindi po. Sapagkat, ang sabi dito sa Juan, Kapitulo 1, tayo po'y binigyan lang ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Dito sa Ebanghelyo ni Juan 1:12 na sinasabi, dapat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, yung pong tumanggap sa ating Panginoon, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tayo po'y pinagkalooban lang nila, niya silang ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Kaya nga tayo po'y anak ng Diyos. Hindi po tayo Diyos. Tayo po ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. At dito pa sinasabi sa Galacia Kapitulo 3 sa 3:26, kaya sinasabi dito ni Pablo, sapagat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung po ang talagang mga anak ng Diyos. Tayo pong lahat ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo po ang tunay na mga anak ng Diyos. Ito po yung mga pinapatnubayan na sinasabi nga, sapagat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang anak ng Diyos. Tandaan po natin, yung po doon lang sa mga nagsisitalima sa Kanya. Yung po. Kaya marami pong nagpapagap, ako'y may Kristo sa puso. Ang tanong, siya ba ang iyong tinatalima? Sapagat yung po'y pinagkaloob lang sa lahat ng nagsisitalima sa Kanya. Kaya nga dito sa unang Juan Kapitulo 3 na sinasabi ni Apostol na si Juan sa kanyang sulat, unang Juan 3:1, kaya nga dito sinasabi niya, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa inyo ng ating Ama, upang tayo'y mga tawag ng mga anak ng Diyos. Para po tayo mga tawag ng mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Paano po ibig sabihin tayo po magiging? Hindi po. Kung paano po binuhay na maguli ang ating Panginoon, katulad po.
tayo ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga sabi dito, mga minamahal, ngayon, mga anak tayo ng Diyos, hindi pa mahayag kung magiging ano tayo, nalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang may pag-asang ito sa kanyang sarili, sino mang mayroong pag-asang ito sa kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kung tayo may pag-asang ganyan, ay naglilinis sa kanya, maglilinis tayo sa ating sarili. Hindi na po tayo lalakad ayon sa laman. Kaya nga, ito po ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Sila ang mga anak ng Diyos. Ito po yung mga nagsisitalima sa Diyos. Sapagkat ang sabi nga sa Ebanghelyo, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Marami pong hindi tumatalima sa ating sa Diyos. Ni sa ating Panginoon sa Kristo. Sa 15, dito sinasabi, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Dapat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Kaya sa ating pong nananampalataya, sinasabi, sapagkat hindi nyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Kaya nga dito po sa unang Timoteo, sa ikalawang Timoteo, ay sinasabi, tayo pong nagsasampalaya, dapat po maalis na po sa atin ang pagkatakot. Dito sa ikalawang Timoteo 1:7, ay sinasabi ni Pablo kay Timoteo, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Yung pong tinanggap natin espiritu sa Diyos, hindi po tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Yung po ang ibinigay sa atin. Yung pong pagkatakot. Sa Diyos po, diyan tayo matakot. At dito sa unang Juan, Kapitulo 4, meron din pong sinasabi si Juan, sa 4:18, dito siya sabi, kaya nga sabi dito, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pinasasakdal sa pag-ibig. Kaya nga kung tayo lumalakad sa pag-ibig, ay hindi na po tayo dapat natatakot. Kung tayo'y tumatalima sa Diyos. Sapagkat yun ang ating pag-ibig sa Diyos Paano natin iniibig ang Diyos? Dito rin sa 5:3 nitong unang Juan, ang sabi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya nga sabi, wala na tayong takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Pag tayo tumatalima sa Diyos, alis na po natin ang takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pinasasakdal sa pag-ibig. Kaya nga, sabi sa Roma, Kapitulo 35, kaya nga sabi dito ni Pablo, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kung dumadating ang mga bagay na ito sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahapisan, hindi na po tayo. Pag dumating ang kahapisan, huwag tayong matatakot. O ang pag-uusig, o ang kagutom, kung dumadating ang mga kagutom. O ang kahubaran,
o ang panganib o ang tabak. Gaya ng nasusulat, sabi nga dito, dahil sa iyo'y kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Ganyan po ang naranasan kasi ng mga apostol. Kaya nga sabi sa 37, hindi sa lahat ng mga bagay na ito'y tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan, o dumating sa atin ang kamatayan, hindi na po tayo dapat natatakot. Kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi na po tayo mahihiwalay dyan. Ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kung dumating po ang mga bagay na yan sa atin, hindi na po tayo dapat natatakot. Tingnan nyo nangyari kay Esteban. Tinanggap na niya. Hindi siya natakot. Sapagkat sa ating mga mananampalataya na ang sabi nga dito sa Kolosas, sa Kolosas 3:3, sapagkat kayo nang matay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Nakatago na po yung ating buhay. Pagka si Kristo na ating buhay ay nahayag, ay mahayag din kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Tayo po kasama na niya sa kaluwalhatian. Kaya yung po mga bagay na yan ay dumating sa atin, hindi na po tayo dapat natatakot. Kaya nga tayo wala ng takot sa pag-ibig kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga dito sa Pilipos, ang sabi ni Pablo sa 1:21, sapagkat sa galang akin, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya nga sa mga bagay na yan, yung pong mga takot, dumating man yung baha, lindol, hindi po tayo dapat natatakot. Tayo, ang mabisa po sa atin, tayo dumalangin. Kaya nga, may sabi dito sa aklat ng mga awit, dito sa awit 56, kung sa na sinasabi, dumating ang mga bagay sa 56:3 ng awit, ganito po sinasabi, sa panahong ako'y matakot, ano pong ating gagawin? Aking ilalagak ang aking tiwala sa Diyos. Doon na po natin. Ano mang mga bagay na dumarating, lindol, baha, ano pa man yung mga kanya, sabi, sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa Diyos. Sa Diyos ay pupuri ako ng kanyang salita. Yun na lang ang ating mga gagawa. Sa Diyos, ilalagak ko ang aking tiwala. Doon na po natin ilagak ang ating tiwala. Hindi ako matatakot. Dapat yan po ang ating mga sa ating buhay. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng laman sa akin? Anong magagawa ng laman sa atin? Kaya nga, yung mga ganyan, tayo mga bababalisa. Sabi, ako magdadagdag ba tayo sa isang sukat ng buhay sa kung tayo babalisa? O mga ganyang mga bagay. Kaya nga, sa panahong mga ganyan, ano sabi, ilalagak ko ang aking tiwala sa panahong ako'y natatakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa Diyos. Sa Diyos ay pupuri ng kanyang salita. Sa Diyos, nilagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng laman sa akin? Kaya nga tayo inaaralan
Sa atin sinasabi sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Dapat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Kaya nga, sa mga ganyang pagkakataon, hindi na po tayo dapat nangatatakot. Kaya ito rin natin sa 16 at 17, sinasabi, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yung ating pong Espiritu. Kasama, sabi, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ang sabi, ay mga tigapagmana nga, kung tayo po'y anak ay tigapagmana nga, mga tigapagmana sa Diyos at mga kasamang tigapagmana ni Kristo. At kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Kaya nga, tayo po'y tigapagmana. Sapagkat yung sabi sa 16, ang Espiritu na nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kaya may sabi pa nga, dito sa Juan, nating nalalaman na tayo sa Diyos. Dito po sa aklat ng unang Juan, meron po dito sinasabi, sa 2.5 ng unang Juan, sinasabi, datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya'y naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Yung po tumutupad sa kanyang salita ay tunay na, ulitin ko, sa datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya'y naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Perfect po ay ibig sabihin sa English. Ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Ito po'y doon kung tayo'y tumutupad ng Kanyang salita. Kaya alam natin na tayo sa Kanya. Kaya ngayon sinasabi dito, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Dahil tumutupad tayo ng Kanyang salita. Tumatalima. Doon po tayo magiging sakdal, perfect. Ibig po sabihin, ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi, at kung mga anak tayo ay mga tigapagmana. Paano po tayo tigapagmana? Dito po sa Galacia Kapitulo 4, ay sinasabi, Galacia 4:7, kaya nga sabi dito, ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tigapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Tayo po'y anak na ng Diyos. Tayo po'y pinagkalooban ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi, ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tigapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Tayo po'y tigapagmana. Ano po natin buhay na walang hanggan. Kaya nga, ulitin ko yung 17, at kung mga anak ay tigapagmana nga, mga tigapagmana sa Diyos at kasamang tigapagmana ni Kristo. Kaya nga sabi dito, kung gayon nga'y makipagtiis tayo sa Kanya. Tayo po'y makipagtiis sa Kanya upang tayo lumulhati namang kasama Niya. Tayo po'y makipagtiis sa Kanya. Kaya nga, ang sabi nga dito sa Pilipos Kapitulo 1,
talatang 29, kaya nga dito sinasabi, sapagkat sa inyo pinagkaloob alang-alang kay Kristo. Abi, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, hindi po tayo para manampalataya lang. Kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Tayo po magtitiis. Marami po tayong bagay na titiisin. Ulitin ko po yung 29, sapagkat sa inyo pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya. Hindi po tayo basta mananampalataya lang. Kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Marami po tayong bagay na titiisin. Dito sa 3:7 nitong Pilipos, ano sabi dito? Ang sabi ni Pablo, ganman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Yung mga bagay, lalo sa panahong ito. Ulitin ko, ganman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, inari kong sukal lamang upang tamuhin si Kristo. Marami pong bagay. Kasi nga po yun, nakikita po naman ninyo. Ano ang sabi ko? Ang hindi mag-iwan ng ama o dahil sa akin, hindi karapat dapat sa akin. May nagsabi sa ating Panginoon, hayaan ko munang ilibing yung patay. Hayaan mong ilibing ng patay, ang kanilang kapatay. Sumunod ka sa akin. Yan po ang dapat nating unahin. Kaya nga yun sinasabi niya, yung mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan. Magpalugi na tayo. Alang-alang kay Kristo. Sabi sa 7. Oo nga, lahat ng mga bagay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. Inari kong sukal lamang upang tamuhin si Kristo. Ay kung unahin pa natin yung ibang mga bagay kaysa sa pagtalima sa ating si Pablo hindi, inari na niyang kalugihan. Yung sa kanya pakinabang, hindi na po niya, inari na niyang kalugihan. Kaya marami po tayong bagay na titiisin. Alang-alang sa Kanya. Alang-alang sa ating Panginoon. At dito rin sa 2 Timoteo, dito po yung sinasabi sa 2:12. Kaya nga, ano sabi ni Pablo kay Timoteo sa 2:12, 2 Timoteo, kung tayo'y magtiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Sapagkat kung tayo magtiis, ay maghahari tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ikakaila naman niya tayo. Kaya tayo kung mga bagay, marami po tayong bagay na titiisin sa ating paglakad ng pananampalataya. O yung ibang mga bagay, magpalugi na tayo. Basta tamuhin lang natin ang ating Panginoong Jesucristo. At dito sa 1 Pedro, Kapitulo 2, talatang 21, kaya nga ano sabi dito ni Pedro, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Doon po tayo tinawag tayo para tayo magtiis. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Siya may nagbata, nagtiis siya. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa. Tayo iniwanan ng halimbawa upang tayo magsisunod sa mga hakbang niya. Yan pong mga bagay na ganyan. Yan pong mga bagay na ating bigyan tayo ng halimbawa. Siya may nagbata rin eh. Upang tayo magsisunod sa kanyang mga hakbang.
Kaya sa ating buong paglakad sa pananampalataya, tayo po'y magtitiis. Kaya nga, yung ang sinabi dito sa, hindi ko na, yung kay Maria at kay Marta, anong sabi? Nalilikalig kayo sa maraming mga bagay. Sa susunod po natin, hindi ko po masyadong nakakuha yun eh. Yung kay Marta at saka kay Maria. Susunod na po natin na natin ko rin. Kaya nga, sa ating paglakad sa pananampalataya, ay tayo po'y maraming bagay na titiisin. Kaya nga, ulitin ko yung 17. At kung mga anak ay tigapagmana nga, mga tigapagmana sa Diyos at kasamang tigapagmana ni Kristo, kung gayo'y makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo'y lumulhati namang kasama Niya. Kaya sa 18, ano sabi? Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat maitutumba sa kalwalhati ang mahayag sa atin. Ito ba ipagpapalit natin? Kaya nga sabi, magpalugi si Pablo. Narin na niyang kalugihan, ang sa kanya pakinabang. Hindi, sapagkat ito pong pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat maitumba sa kalwalhati ang mahahayag sa atin. Kaya nga sabi dito sa Mateo 24:13, datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Magtitiis tayo. Kung ano man dumating sa atin, panganib o anumang mga bagay, ito po'y dapat po tayong magtiis. At dito po sa Lucas 21, ay ano sabi? Sa 21:19, sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga aluluwa. Doon lang po, maipagwawagi natin ang sa ating pagtitiis. Titiisin natin yung mga bagay, marami. Gawa ng laman, gawa ng sanlibutan, yung lakad ng sanlibutan. Yan po'y titiisin na natin. Mga pagsubok na dumarating sa atin, marami. Alang-alang sa ating Panginoon, titiisin po. Kaya sabi ni Pablo, tamuhin ko lamang si Kristo. Lahat, tiniis na niya. Yung ibang mga bagay, sa kanya'y pakinabang, inarin na niyang kalugihan. Nagpalugi na siya. Kaya dito sa unang Pedro, Kapitulo 2, na sinasabi, para po nating, kaya nga yung sabi sa 21:19, sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo. Ano ba yung sabi? Ulitin natin. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Paano? Diyan po tayo natin may pagwawagi ang ating kaluluwa. Kaya nga ang sabi dito sa unang Pedro 2:11, ang sabi, mga minamahal, ipinamanhid ko sa inyo tulad sa nangingibang bayan at nagsisipaglakbay. Kasi po tayo maglalakbay lang dito. Tayo po hinirang lang sa sanlibutan. Kaya sabi, mga minamahal, pinamanhid ko sa inyo tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman. Yan, isa pong titiisin natin. Magpipigil tayo sa masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Diyan po tayo, pinakikipaglaban natin ang ating kaluluwa. Kaluluwa po ang ating pinaglalaban dito. Kaya marami po tayong mga bagay na titiisin. At dito sa 1:9 nitong unang Pedro, kaya nga sabi,
Kaya nga dito sabi na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. Kaya nga sa ating pagtitiis, maipagwawagi natin ang ating kaluluwa. Yun po ang ating, kaya po tayo nananampalataya, hindi sa anumang bagay, kundi sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Natatanggapin natin ang buhay na walang hanggan. At dito rin sa unang Pedro, Kapitulo 4, na kaya nga ipagkatiwala naman na nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Pagkatiwala lang natin. Kung nabalitaan natin ang isang halimbawa sa akin, ito isang halimbawa sa akin, maging sa inyo dapat yung kay Job, kung paano tiniis ni Job ang lahat ng mga bagay na dumating sa kanya. Dito sa Santiago Kapitulo 5, sa natin sa 10 hanggang 11, sinasabi, kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis ang mga kapatid. Yung mga kapatid, sabi. Ay, ulitin ko, kunan ninyo ng halimbawa ng nagbabata at pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta, yung mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon, yung pong nauna. At dito sa 11, narito, tinawag nating mapalad ang nagtitiis. Mapalad po. Sa ating pagtitiis, may pagwawagi natin ang ating kaluluwa. Sabi, narito, tinawag nating mapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. Yan po isang napakalaking pagsubok na mahirap pong lampasan. Sa nakita ko kung ano ang nangyari kay Job. Dito pa yung iba nga lang kung hindi pa po ganyan tinatakol na ang Diyos pero dito sa amin ganyan yung nangyari sa kanila Pero si Job, sabi, narito tinawag nating mapapalad ang nagtitiis, inyong nabalita ng pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at pagkamawain ng Panginoon. Ito po ang isang mabigat dito kung paano tiniis ni Job ang mga bagay na pagsubok sa kanya at kung ano ang pinangyari ng ating Panginoon. Kaya nga po, balik natin sa ating huling talata na sinasabi, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitutumbas sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Tayo po'y magtitiis. Tamuhin lang natin ang ating Kristo. At hanggang dyan na po muna ang ating pag-aaral at itutuloy na po natin sa susunod nating pag-aaral.